natin yung mga naganap ngayong unang linggo ng impeachment trial, Monday, Tuesday, and Wednesday. At ito nga po ang aking pananaw. Mayroong dark shadow of doubt dyan po sa impeachment court bilang isang institusyon, bilang isang korte. Ano ho ba muna yung shadow of doubt? Yung shadow of doubt ko, ito po yung it lacks clarity, it lacks hope, hinaharang nito. Yung clarity, hinaharang nito, pinalalabo nito yung pag-asa, pinalalabo nito yung tiwala. Bakit? Tatandaan ninyo, bumigay si Sherwin Gatchalian, bumigay nung Lunes, unang araw ng impeachment trial, bumigay na si Sherwin Gatchalian. Isinuko niya yung kanyang pagiging Senate President / presiding officer ng Senado. Bawal po iyon, malinaw po iyon sa ating saligang batas. At dahil dito, nagkakaroon ngayon ng very dark shadow of doubt sa legitimacy, not of the impeachment court per se. The impeachment court was validly constituted. Malinaw po yung pagkakabuo ng ating impeachment court. Ang meron pong dark shadow of doubt ay yung legitimacy ng presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Bakit? Balikan po natin yung kaganapan ngayong linggo. Noong unang araw ng impeachment trial, bumigay agad si Sherwin Gatchalian. Bumigay si Sherwin Gatchalian at kanyang isinuko yung bahagi ng pagiging Senate President. Isinuko niya kahit pa mayroong mariing objection o pagtutol na inilalahad si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi niya pinagbigyan na ito ay magpaliwanag. Linagare, sinagasaan, Rene Road, at pinaalalahanan pa siya ng kanyang colleague o kasamahan sa Senado, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, na sana'y tandaan mo ang kanyang pakiusap kay Senate President Sherwin Gatchalian that this is your Senate presidency. What legacy would you want to be remembered, or what legacy would you want to make out of your being a Senate President? Gusto mo bang maalala ka ng taong bayan na isang Senate President na natsope, bumigay, umiwas, tumakas sa iyong pananagutan bilang presiding officer ng impeachment court? Kanya ngayon, meron pong duda doon sa mga naging ruling ng presiding officer. Bakit? Sapagkat nung Lunes, sama natin si Attorney Israelito Boventorion, naghain ang nabase po dito sa ating existing petition for certiorari and prohibition. Matagal na po na-file yun. Buwan pa po ng Abril, I believe. At yun nga ay kini-question natin yung tinanggal po yung constitutional guardrails doon sa ginawang pagdinig sa mababang kapulungan sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho nakapag-issue ang Korte Suprema doon ng temporary restraining order. Subalit, live pa po yung kaso, buhay pa. Docketed po iyon, if I am not mistaken, it's E-05546 na nakabinbin po ngayon sa Korte Suprema. So ito yung ating pamagat, a dark shadow of doubt. Ito po yung maitim na ulap na bumabalot dito sa legalidad ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Balikan mo natin yung kaganapan nitong buong linggo. Nung Lunes, maagang bumigay si Sherwin Gatchalian. Sinuko niya yung bahagi ng kanyang mandato bilang Senate President na maging presiding officer lang naman ng impeachment court during the impeachment trial. Kanya nagbunsod ito ng pagpa-file o paghahain namin nung Lunes ng very urgent manifestation with motion. Ano po yung ating hinihiling doon? Sapagkat nailagay, it has placed in serious doubt itong legitimacy of the authority of the presiding officer of the impeachment court during the impeachment trial. And we are referring to the authority of Chis Escudero. Bakit? Alam mo ninyo, malinaw sa ating saligang batas na diskurso na natin dito, balikan lang ho natin ng kaunti, yung Article 11, Section 6, malinaw dyan na tanging kapag ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang ang nasasaktan o binibistahan ng impeachment court, yan lang ang tanging pagkakataon kung saan ang Chief Justice ng Republika ng Pilipinas at hindi ang Senate President ang magiging presiding officer. Pero kahit presiding officer ang Chief Justice during the trial of an incumbent President of the Republic of the Philippines, wala siyang bilang, hindi siya maaaring bumoto. Ngayon,
Na-diskurso na rin natin dito yung Constitutional Commission deliberation, records number 42, taong 1986, araw ng July 28. No, malinaw yan, July 28, 1986. Nagkaroon ng debate, deliberasyon diyan sa Constitutional Commission sa pagitan ni dating COMELEC Commissioner or Chairman Munsod at ni dating Chief Justice Davide. Naisa nang magpanukala ni Chief Justice Davide na linawin yung una niyang pananaw na mayroong vacuum doon sa artikulong ating pinag-uusapan ngayon. Subalit tumugon agad si Constitutional Commission Delegate Munsod. Sinabi niya hindi na kinakailangan. Malinaw doon sa kanilang binubuong saligang batas noong taong 1986, July 28, during their deliberation. Nandiyan po yan, sa records po yan ng Constitutional Commission Deliberation, record number 42. Malinaw po yan, July 28, 1986. Sinabi niya hindi kailangan, malinaw na, tanging pagbibista sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang na hindi magiging presiding officer at Senate President. Magiging Chief Justice ang presiding officer. Nasaksihan natin yan nung panahon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. So malinaw, in all other trial of any impeachable officer, it should be the Senate President who shall be the presiding officer and no other, to the exclusion of all other senator judges. Mali yung ginawang pagsuko, pag-iwas, pagtakas ni Senator Judge Sherwin Gatchalian sa kanyang katungkulan bilang presiding officer. Malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Hindi maunawaan, hindi lamang ako, kung hindi lamang ako, kung hindi malinaw sa mamamayang Pilipino, ano pa ba ang ginagawa ng isang Senator Judge Sherwin Gatchalian katabi ng presiding officer? Total, sinuko mo, iyong kapangyarihan mo, yung mandato mo, yung iyong duty and obligation to be the presiding officer, bumaba ka na lang doon sa mesa mo. Doon ka na lang, nakakaasiwa eh. Nakakaasiwa. Pero hanga ka rin naman dito kay Jesus Escudero. Kumuha ng PA, Senate President pa. Yan si Jesus Escudero. No? Makikita natin, walang ginagawa eh. Hindi nagsasalita, hindi pwedeng mag-roll. No? Dapat doon na lamang siya sa baba. Baka maaari pa siya makapagtanong doon. Tataas siya ng kamay, i-recognize siya ng presiding officer. Subalit, hindi nga po ito constitutional. Yung ginawa niyang pagsalin ng kanyang obligasyon at kapangyarihan bilang presiding officer, ito po'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. Malinaw ho yan. The Constitution is our fundamental law. Pag sinabi yung fundamental law, lahat ng batas ay dapat alinsunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. The spring cannot rise above the source. Ang pinakamataas na batayan pagdating sa batas ay ang ating saligang batas. Hindi maaaring gumawa ng kahit anong batas o panukala ang kahit na anong legislative body, Senado man, Kongreso man, Provincial Board, City Council, Municipal Board, or Barangay Council. Hindi maaaring magpasa ng kahit na anong panukala o kahit na anong regulasyon o kahit na anong batas kung hindi ito sang-ayon o kung lalabas itong higit na mas mataas o makapangyarihan sa Constitution, yung ating fundamental law. Ano po yung ating basis? Meron po tayong tinatawag sa ating batas, no? Sa ating batas, yung mga troll, makinig lang kayo para meron kayong makuhang kaalaman, para pag medyo gusto nyo kumatpat, meron naman kayong konting basihan, no? Meron tayong tinatawag na Doctrine of Constitutional Supremacy. Ano naman yung Doctrine of Constitutional Supremacy? Yung Doctrine of Constitutional Supremacy, simple lamang yun. If there is any law that conflicts with the Constitution, kahit na anong batas o regulasyon, kahit pa ito ay pag-uutos ng impeachment court, kahit pa sui generis o sui generis ang Korte Suprema, ang impeachment court, pagka ang mga pag-uutos nito bangga o salungat sa ating saligang batas, ito ay void and has no legal power. It will have no legal authority. That in essence is the doctrine of constitutional supremacy. Tanong, constitutional ba ang ginawang pagsalin ng pagiging presiding officer ng impeachment court ni Sherwin Gatchalian kay Senator Judge Jesus Escudero, who is now the presiding officer? To my mind, to our mind,
yung aking mga colleagues na nag-file ng very urgent manifestation with motion on Monday, that is unconstitutional. Again, because it violated the doctrine of the constitutional supremacy. Meaning, in a nutshell, any law that conflicts with the Constitution is void and has no legal power, it has no legal authority. Mali yung pagsalin, paglabak na malinaw yan sa ating saligang batas. Ngayon, dahil nga mali yung ginawa, it was procedurally infirm. Meron ngayong a dark shadow of doubt hovering above dyan sa authority ng presiding officer of the impeachment court. Ulitin ko we are not questioning the validity of the constitution of the impeachment court. No. The constitution of the impeachment court is valid and according to the dictates of the constitution. Walang debate doon. Ang tinatanong namin sa Korte Suprema at hinihiling namin sa Korte Suprema, pahintuin yung pagiging presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Hindi ang impeachment court. Hindi ang impeachment court. Kung hindi, yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi nga ito'y labag doon sa doctrine of constitutional supremacy. Linabag nito ang malinaw na pag-uutos ng Article 11, Section 6 of our Constitution at kapag inatras pa ninyo, malinaw doon sa deliberation ng Constitutional Commission 28 July 1986 base sa kanilang records number 42. Malinaw doon na in all other cases, kapag ang dinidinig ay ang kaso ng impeachable officer except that of the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President and no other senator to the exclusion of all other senators, Senate President ang dapat mag-preside. Ito ay kasalanan ni Sherwin Gatchalian. This is not the fault of Senator Chis Escudero. However, meron pang magagawa si Senator Chis Escudero. Kung may delikadesa, pwede niyang i-tackle ito sa Lunes. Kahit mag-focus silang mga senator judges, tika muna, mayroong nakabinbin na very urgent manifestation with motion dyan sa Korte Suprema. Docketed as E-05546. Kini-question yung ang pagtatalaga sa akin bilang presiding officer at mayroong basihan. Yung basihan natin ay yung ating saligang batas at yung deliberation ng Constitutional Commission dated again July 28, 1986. At pag ito'y magpapatuloy, magkakaroon ng patuloy na dark shadow of doubt, malagim, madilim, at maitim na pagdududa ng sambayan ng Pilipino sa legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Shadow of doubt. Ano bang ibig mong sabihin nun? Shadow of doubt, it blocks out clarity, it blocks out hope, it blocks out trust. Kasi kung mali yung pagkakatalaga sa'yo, mali rin yung mga naging issuances, rulings at orders mo bilang presiding officer. Pagka nagpatuloy ito, hindi lamang ang depensa, hindi lamang ang prosecution ang nasa panganib dito. The prosecution and the defense are both at a disadvantage unless and until this issue ng illegal na pagkakatalaga sa presiding officer ay maresolba ng ating Korte Suprema. It creates a feeling of uncertainty. Nagkakaroon ng duda. Hindi lamang ang prosecution, hindi lamang ang depensa, bagkus higit pa yung mismong inuusig si Vice President Inday Sara Duterte. At ganoon din, tayo, taxpayers, tayong mamamayang Pilipino, magdududa tayo. Oo nga legal ba yung pagtatalaga kay Senador Chis Escudero? Legal ba yung pag-iwas ni Sherwin Gatchalian nang sa kanyang obligasyon na maging presiding officer? Tatandaan natin, lagay natin sa tamang konteksto, kasalanan ito lahat ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sapagkat nung nagkaroon sila ng botohan, alam naman niyang duly constituted na ang impeachment court. Alam naman niyang magaganap na yung impeachment trial. At alam naman niya na ang trabaho ng Senate President ay maging presiding officer sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officers maliban na lamang sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Anong kasalanan niya? Alam mo na Alam mo ng kaakibat ng trabaho at tanggapan ng Senate President yan, pagiging presiding officer ng impeachment trial at ng impeachment court, tinanggap mo pa
Alam mo nang hindi mo kaya yung hamon. Alam mo nang hindi ka equipped. Wala kang hindi lamang karanasan, di bali na yung karanasan makukuha mo yan bilang Senate President. Pero wala kang kakayahan na maging presiding officer. Alam mo yan, ramdam mo yan, at nasa diwa mo yan. Alam mo yan, pero tinanggap mo pa rin. Meron pa siya mga statement ng simula na handa raw siya na maging presiding officer. Kung handa ka, dapat gumawa ka ng ruling na hindi ka pumapayag na magkaroon ng botohan para sa bagong presiding officer bukod sa katauhan ng Senate President. No? Yan yung dapat nating tutukan, mga kababayan. Ngayon, pagka mayroong shadow of doubt, it creates a feeling of uncertainty, again, both to the prosecution and the defense, especially yung inaakusahan, yung inuusik si Vice President Inday Sara Duterte at tayo, taxpayers. We are shouldering the cost of the daily, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi naman natitigil yan, yung hearing lang. Yung trial proper lang ang re-recess, pero tuloy ang trabaho ng impeachment court ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tayo ang pumapasan, tayong taxpayers ang nagbabayad niyan. Paano ba naman nabigyan tayo ng isang pagdinig na naaayon sa saligang batas? No? Sapagkat yung inuusig, bukod sa second highest official of the land, lahat po dapat dito ay naaayon sa saligang batas. Not only that the accused or the subject of the trial in the impeachment court is the second highest official of the land, siya lang naman ang kaisa-isa na halal na opisyal ng Republika ng Pilipinas na ginawaran ng mahigit sa 32 milyong boto ng mamamayang Pilipino. 32 million votes ang iginawad dito ng mamamayang Pilipino. Tapos, gagawa tayo ng isang pagdinig na labag sa ating saligang batas. Yes, I am questioning yung pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero. Hindi sa impeachment court. Nandyan yan, trabaho ng Senado yan Pag sumampa yung articles of impeachment, wala silang pwedeng gawin. Hindi sila pwedeng umiwas. Kagaya ng pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang trabaho bilang presiding officer. Hindi pwedeng umiwas ang Senado na mag-constitute bilang impeachment court. Hindi kagaya ni Sherwin Gatchalian na umiwas, na tsope, na bahag, natakot, iniwasan, tumakas sa kanyang responsibilidad, hindi para sa kanyang sarili o hindi para sa mamamayang Pilipino na maging presiding officer ng impeachment court. Malinaw yan. Ngayon, hanggat hindi inaaksyonan ng Korte Suprema itong aming very urgent manifestation with motion, no? Dahil ang layunin ng aming very urgent motion very urgent manifestation with motion, ang layunin lamang ho nito ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment process every step of the way. Litin ko ang aming layunin sa sampa o paghahain ng very urgent manifestation with motion, questioning the legality, the constitutionality, the validity ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer at pag-iwas, pagtakas, pagtanggi ni Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Ang aming layunin lamang dito ay to preserve the integrity of the impeachment court and of the impeachment trial and of the impeachment proceedings every step of the way, and to prevent the trial from proceeding under a presiding officer whose authority, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang legality and legitimacy remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging yung kanyang authority. Litin ko kasalanan ito lahat ni Sherwin Gatchalian. Kung hindi siya natsope, hindi siya naduwag, hindi siya natakot, hindi siya umiwas, hindi siya tumakas sa kanyang responsibilidad na maging presiding officer ng impeachment court during the impeachment trial, hindi sana kami naghain ng very urgent manifestation with motion. Ngayon, lahat tayo ay mayroong a dark shadow of doubt as to the legitimacy. Ngayon, hindi na lamang yung legitimacy ni Senator Judge Chis Escudero, kung hindi yung mga kanyang orders, yung kanyang mga rulings, yung mga desisyon, no? Meron na ngayong dark shadow of doubt. Halimbawa, kampihan ng Korte Suprema
yung aming very urgent motion Yes. at sabihing mali ang ginawang pagtatalaga kay Chis Escudero, mali ang pag-iwas, pagtakas at hindi pagtupad ng kanyang tungkulin ni Sherwin Gatchalian na maging presiding officer. Will it also put previous orders, previous rulings made by the challenged presiding officer invalid? Yan ho yung far-reaching implication. Kanya, minarapat na nung Lunes, nung unang araw, nagsampa na tayo ng very urgent motion, very urgent manifestation with motion. Hindi para tutulan yung ginagawang pagdinig ng impeachment court, kung hindi, Nice. upang questionin at tutulan yung pagtatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ang tanong ngayon, legal ba ang pagkakatalaga ng mayorya kay Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, o ito'y isang ganap na biyaheng kolorong, illegal, unlawful, invalid, unconstitutional? That is the challenge that we have presented last Monday sa Korte Suprema. No? Yan yung unang talakayan natin dito sa ating pamagat, a dark shadow of doubt.